Kumusta? Super Pinoy Recap po. Welcome sa aking channel. Sa isang ospital sa Greece, tinanggap ng 10 taong gulang na si Michael Morbius ang kanyang kinakapatid na si Lucian, na pinalitan niya ng pangalang Milo, na paglapit ang kanilang loob sa pareho nilang karamdaman, sa kadahilanang may pareho silang kulang sa kani-kanilang DNA sa kagustuhang nilang maging normal. Nakakalakad lang si Morbius sa tulong ng mga saklay, katulad din ni Milo. Si Dr. Emil Nicolas ay isang mentor at father figure para kina Michael at Milo na nagpapatakbo ng isang pasilidad na nangangalaga sa mga taong may mga sakit na walang lunas. Ang direktor ng ospital na si Nicolas ay nagtakda para si Morbius ay makapasok sa medical school para sa mga gifted students sa New York, dahil si Morbius ay isang matalinong bata at kayang ayusin ang mga komplikadong bagay sa pinakasimpleng paraan, habang nakatuon siya sa pag-aalaga kay Milo. Si Morbius at Milo ay nangangailangan ng pagsali ng dugo 3 beses sa isang araw upang manatiling buhay, hanggang sa oras na matukoy at maipatupad ang kinakailangang nilang DNA fix. Umalis si Morbius ngunit nangako ito kay Milo na balang araw ay makahanap siya ng lunas sa kanilang kalagayan. Pagkalipas ng 25 taon, tinanggihan ni Morbius ang isang Nobel Prize para sa kanyang trabaho sa artipisyal na dugo na nagligtas ng mas maraming buhay kaysa sa penicillin. Tinanggihan ni Morbius ang parangal dahil sinabi niya na ang artipisyal na dugo ay resulta ng isang nabigong eksperimento at sa gayon ay para sa kanya ay hindi kapuri-puri. Natuklasan ng colleague niyang si Martin Bancroft na mayroon siyang lihim na nahuling 12-dosenang vampire bats galing Costa Rica sa pag-asang may dugtong nito ang gene sa kanya para magamot nito ang kanyang kondisyon. Ang mga paniki ay umiinom ng dugo at mayroong mga espesyal na anticoagulants upang makatulong sa pagtunaw nito. Ang mga vampire bats ay may kakayahang pabagsakin ng kanilang kalaban na may 10 beses sa kanilang laki. Sa pamamagitan ng pag-ingest ng bat DNA sa kanyang sarili, umaasa si Morbius na bumuo ng parehong mga anticoagulant sa kanyang katawan at gamutin ang kanyang kondisyon. Sinubukan ni Morbius ang DNA splicing sa daga, at nabuhay ito. Matapos ipaalam kay Milo ang kanyang nakaplanong iligal na eksperimento, tumanggap si Morbius ng pondo mula sa kanya upang maidagdag sa isang private mercenary vessel sa international waters kasama ang kanyang kagamitan. Habang gumagana ang lunas, ginawa nito si Morbius na isang vampira, na pumapatay at umiinom ng dugo sa mga tripulante pagkatapos nila itong salakayin dahil sa takot. Kasama ni Martin sa barko si Morbius at pinapanood ang kanyang pagbabagong anyo bilang isang vampira at ang resultang pagkauhaw nito sa dugo. Tanging ang makita niya lang si Martin ang nagdudulot ng ilang pagpigil kay Morbius, ngunit siya ay nawala ng malay sa pag-atake ng mga tauhan ng security. Nang humupa na ang kanyang pagkauhaw niya sa dugo at nanumbalik ang kanyang katinoan, takot na binura ni Morbius ang lahat ng CCTV footage ng kanyang eksperimento, at ang resultang pag-atake at pagkauhaw niya sa dugo, bago makipag-ugnayan sa mga awtoridad at tumalon sa dagat gamit ang 2 natitirang vial ng kanyang serum. Bumalik si Morbius sa New York at nadiskubring mayroon na siyang superhuman strength, speed, reflexes, at echolocation, kasama ang kanyang mga vampire bats na tinrato siya bilang isa sa kanila. Upang kontrolin ang kanyang pagkauhaw sa dugo, nabubuhay siya sa kanyang artipisyal na dugo habang unti-unti itong bumababa ang bisa upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ang artipisyal na dugo ay nagpanatili kay Morbius na stable sa loob ng 6 na oras, ngunit ito ay umiiksi ng umiiksi. Napagtanto din ni Morbius na kung siya ay gutom sa dugo, ang kanyang mga vitals ay bumababa, at ang tanging pagpipilian niya ay uminom ng dugo o mamatay. Ang mga agents ng FBI na sina Simon Stroud at Al Rodriguez ay nag-iimbestiga sa mga biktima ni Morbius at hinuhusgahan ang kanyang pagkakasangkot, dahil si Morbius ay gumagawa ng lunas para sa kanyang kondisyon sa buong buhay niya at ngayon ay bigla na lang gumaling. Nalaman ni Milo na gumaling si Morbius ngunit nagalit nang tumanggi si Morbius sa pagalingin din ito. Alam ni Milo na ang sikreto sa pagpapagaling ni Morbius ay ang kanyang vampire DNA at ang kanyang pagkauhaw sa dugo, at nakita niya mismo si Morbius bilang isang vampira, ngunit gusto pa rin niya ang lunas. Habang binisita ang na-hospital na si Bancroft, natagpuan ni Morbius ang isang patay na nurse na naubos ang kanyang dugo. Sa akala niya na siya ang may sala, sinubukan itong tumakas bago ma-corner at arestuhin ni Stroud. Alam ni Morbius balang araw na ang bisa sa kanya ng artipisyal na dugo ay mawala. Sa bilangguan, binisita siya ni Milo, na nag-alok na gamitin ang kanyang kayamanan upang palayain ito. Nang malaman niya na si Milo ang kumuha ng kanyang lunas at pumatay ng nurse, si Morbius ay tumakas sa bilangguan upang harapin ito. Walang pagsisising inamin ni Milo ng kanyang krimen na dulot sa kanyang pagkauhaw sa dugo at hinimok nito si Morbius na yakapin ang kanyang kapangyarihan gaya ng ginawa niya.
Ayaw saktan ng kanyang kapatid, tumakas si Morbius, at natuklasan nito na maaari rin siyang lumipad. Nagsimulang bantayan ni Milo si Bancroft dahil alam niyang susubukan ni Morbius na makipag-ugnayan sa kanya. Naramdaman ito ni Bancroft at iniiwasan nito si Milo at ang mga detective para makatagpo si Morbius. Bumaba sa 4 na oras at 22 minuto na lang ang bisa kay Morbius sa bawat pag-inom niya ng artipisyal na dugo. Nakipagtagpo si Morbius kay Bancroft upang ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Milo bago siya nagtayo ng bagong laboratory at bumuo ng antibody laban sa vampirism upang pigilan at patayin si Milo. Balak din niya itong gamitin sa kanyang sarili dahil hindi na niya kayang labanan ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Si Morbius at Bancroft ay umibig sa isa't isa. Nakahanap sina Stroud at Rodriguez ng footage ng isa sa mga pag-atake ni Milo at sa paniniwalang kumakalat ang vampirism ni Morbius, ipinalabas ito sa media. Nakita ni Nicholas si Milo sa TV at nakiusap sa kanya na huminto na. Dahil sa galit sa nakitang kagustuhan ni Nicholas kay Morbius, sinugatan nito ni Milo at pinilit itong tawagan si Morbius, na huli nang dumating para iligtas ito habang sinugatan din nito si Bancroft. Bumalik si Morbius kay Bancroft, ngunit namatay siya sa kanyang mga bisig. Pagkatapos niyang hinalikan si Morbius at nalunok ang ilan sa kanyang dugo, pinilit ni Morbius na inumin ang dugo nito, dahil naubos na ang bisa sa kanya ng artipisyal na dugo at siya ay nagugutom sa dugo ng tao, nang walang kontrol. Hinarap ni Morbius si Milo at nagtawag ng hukbo ng mga paniki para pigilan ito at iturok sa kanya ang antibody. Namatay si Milo nang mapayapa at lumipad si Morbius kasama ang mga paniki, nagluksa sa kanyang mga mahal sa buhay at niyakap ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang vampira habang naiintindihan nito ang katotohanan siya ay tumatakbo na ngayon mula sa mga awtoridad. Lingid sa kanyang kaalaman, isang buhay na Bancroft ang muling nagising na may kumikinang na pulang mga mata sa ibang lugar, na nakainom ng isang patak ng dugo ni Morbius habang pinainom siya nito. At dito na nagtapos ang ating napakagandang kwento. Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang aking video kaibigan, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe para sa susunod. Magkita-kita tayo sa susunod. Salamat!